Sa halip na linawin ang kontrobersya kaugnay ng iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila nagkakaturuan pa daw ang mga opisyal na sangkot sa operasyon. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, si Val Divina Gracia magbabalita. Sa naging pagdinig ng Senado noong March 14 patungkol sa iligal na pag-aresto at pagsuko sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lumitaw ang hindi pagkakatugma ng mga testimonya ng mga opisyal na sangkot sa naturang operasyon. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, noong una ay pinagmamalaki pa daw ni DILG Secretary John Vic Remulla, NSC Advisor Secretary Eduardo Año, Defense Secretary Gibo Chodoro at CIDG Police Major General Nicolas Torre na matagumpay ang kanilang group effort sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ngunit, nang humarap sa Senado ay tila nagkakaturoan na kung sino ang may pananagutan. Totoo ka. Iba. Nag-iba na yung kuha nila. Muna, they're so proud, no? They're so proud to announce to the whole world na, nabiyahe na namin si Pangulong Duterte. Nandoon na. Okay na. Solved na. Malaki accomplishment namin yun. Ganun na ako, no? They're very proud of what they have done. Tapos nung nag-CDB nga, nagtutulakan na kung sino nagsasabi ng totoo. Nag-iba na yung tono ng music. Dagdag pa ng Senador, sa halip na sundin ng batas ng bansa, mas pinahalagahan umano ang isang international treaty, partikular na sa kanilang naging kasunduan sa Interpol. Alam nila na in case of the conflict between the international treaty at ng konstitusyon, mananaig dapat ang ating konstitusyon. Pero ano ginawa nila? Pinipilit nila yung naratibo nila na sila sumunod lang sa international treaty. Hindi pa treaty ng ICC, ha? Kasi insisting mo talaga sila na hindi na tayo under sa ICC. Wala na jurisdiction ng ICC sa atin. Sa international treaty na kanila pinanghawakan ko is yung sa Interpol. Yun ang kanila pinanghawakan. So, paano? Masyadong nakasalungat. Ipinunto rin niya na hindi batas ang problema, kundi ang implementasyon nito. Nakita natin na ang dami nilang binayolate. Binayolate na lang konstitusyon, binayolate na lang ating sariling batas, at talagang hindi natin alam kung sino sa kanila nagsinungaling. Kasi ibang sinasabi ng isa, ang isa naman, iba naman ang kiniklaim. So, halata na meron silang ginawang hindi maganda. Kung may intensyon ang mga nagpapatupad ng batas na lumabag dito, wala daw magagawa ang mga masasampulan nito. Walang problema ang batas. Andyan lahat yan. Nakalatag na yan. Ang problema ang implementasyon nga. Kung ang intensyon ng implementor ng batas ay violate yung batas mismo, kahit na anong gagawin mo, talagang wala ka magawa. Dahil sila man nag-implementa. Alam nilang mali, pero ina-insist pa rin nila. Alam nilang dapat nagkakaroon muna ng warrant galing dito sa local courts natin bago ibiyahe yung inaresto nila. Hindi nila ginawa. Ang mga naging pahayag sa pagdinig ay nagpalalim sa pangamba ng publiko kung may tunay bang mananagot sa paglabag sa batas sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulo. Habang magpapatuloy ang investigasyon, nananatiling malaking tanong kung magkakaroon ng konkretong aksyon laban sa mga nasangkot o kung mananatiling usaping malilimutan sa paglipas ng panahon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ako si Val Divina Gracia, SMNI News.